Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting. At welcome back sa ating munting channel. Yan dito tayo ngayon sa Barangay Mantahan, dito sa Maasin City. At mayroon tayo ditong dalawang home service. Yung isa ay dyan, tapos na. Hindi ko nga lang na-videohan dahil yung teacher kasi ay dati ayaw pumayag ng magpa-video. Kaya hindi na ako nag-video. So yung pangalawang pupuntahan natin mga kabutingting ay tawag lang din ito. At samahan nyo ako doon mga kabutingting. Yan, dito lang yung daanan mga kabutingting. At dyan naman din ako galing kanina. At dito lang tayo at lalakarin lang natin papunta doon dahil malapit lang naman. At sana ay lahat ng makapanood nito ay nasa mabuting kalagayan. In Jesus name. Yan, at kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, pwede bang hilingin ko yung pag-like at paki-share. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, hilingin ko na rin yung pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, dyan sa gate na yan, yung kulay pula, yung malaking bahay, dyan tayo. Buti ay magkatabi lang yung aking mga tumawad. Yung una kong ginawa ay doon sa teacher, electric fan at saka washing machine at twin tub. Ayo Apo! Boss! Yan, antayin lang natin na lumabas yung mayari dahil nasa loob yata, pero parang may sumagot na. Ayun na pala. Bukas to, boss! Ayan, pasok tayo. Direra siguro. Isa ito sa mga customer ko mga kabutingting. Ayan, mukhang marami-rami pala yan, boss. Shout out sa'yo, boss. Naka-live din eh. Ba nag-live ni. Kuan round saya nga nang pasumangil na nag-video god. Sa problema na, boss. Ayaw na mandar. Di na. May outlet ka ba dito? May outlet ka? Damo ko extension dire. Dire. Hanging kuan. So yan mga kabutingting, bali maghanda lang ako ng gamit. So ayan mga kabutingting, bali nakahanda na ako dito ng gamit. So ito ay 2 piraso, isang desk fan na Camel ang brand at isang stand fan na Panasonic. So unahin lang natin itong mababa. Handa ko lang dito yung aking tester. Yan. Handa lang natin yung ating tester para matester natin kung mayroon ba itong power. Pero pwede na naman tong isaksak diretso. Yun nga lang, pagka may problema yung motor ay baka matuluyan. Kaya kailangan natin ng tester para siguradong magawa natin. Para yatang masilaw. Yan, ayan ay naka number 1. Testerin lang natin. Mayroon tayong nare-reading. Mayroon din. So okay yung motor dahil mayroon tayong nare-reading. Saksak lang natin. Huwag mamaya natin saksak. Tanggalin muna natin yung screen. Baka ito ay matigas, baka matuluyan. Yan, napakalinis. Tapos ikutin lang natin, napakalambot. Tapos saksak lang natin dito, tapos patayin ko muna. Yan, nakasaksak na yun dito yung power cord. Tapos pindutin lang natin. Muugong lang siya.
number 2, number 3. Yan, kung umiikot naman siya pero napakabagal. Pero ayan ay napakalambot ha. Yan, ayan. Di ba? So, alam na kung anong problema. So, dito tayo. Sunod, tanggalin lang natin itong isang tornilyo. Mamaya na natin linisan. Ayaw pumasok. Tanggalin muna natin yung knob. Tigas. Ayan. Tapos, pagpagan muna natin. Wala tayong upload kahapon mga kabuting-ting dahil naligo si Indeng sa dagat tsaka sa ulan. Pero nakakasawa naman talaga maligo sa dagat. Yun nga lang parang masarap maligo pag maraming kasama ba. At maraming salamat sa mga umatin sa aking live kahapon ng tanghali. Ayan, ito ay ating tanggalin lang yung kapasitor. Naku, napakatigas naman. Dahil matigas yan, hindi ko na papakailaman yan. Ayan, putulin na lang natin. Taas natin yung kita naman yata. Taas lang natin ng konti yung ating tripod para makita. Yan. Yan na. Tapos wag na natin testerin yung kapasitor. Ayan, balatan lang natin. Yan. Tapos kuha muna ako ng kapasitor dito, pamalit. Yan, 1.5. So ito na yung ipapalit natin at ito ay dito ko na dyan lang yan. Hindi ko na yan tanggalin. So tatanggalin lang natin isang tornilyo dito at dyan natin ilalagay yung kapasitor. Yan. Higpitan lang natin. Ganyan lang. Para hindi na tayo mahirapan. Matigas kasi yung kapasitor. Baka mamaya madisgrasya pa yung motor pagka pilitin natin. Baka mamaya lumihis yung Phillips screw. Ay mayayari. Sa halip na magawa ay hindi na. At tingnan ko muna dito yung aking hinang kung mainit na ba. At hindi pa masyadong mainit. Stay put lang muna kayo dyan. At magpapainit muna tayo ng hinang. Dahil hindi pa masyadong mainit. So ayan. Mainit na dito yung aking hinang. So, lagyan lang natin ito ng soldering lead. Yung magkabilang terminal ng kapasitor. Ganon din itong wire. Lagyan din natin ng soldering lead. Sa mga bagong mapadpad dito na wala pang idea, ito pong wire na ito ay pwedeng magkabaliktaran sa pagkabit. Wala pong problema yan. Dahil sa mga magagaling na nito ay alam na nila yan. Yung mga master natin dyan, yan, mega love shout out sa inyong lahat. So ayan na, napalitan na natin ang kapasitor. So ngayon ay saksak ko lang dito yung power cord. Yan, nakasaksak na. At pindutin ko lang dito yung number 1. Ayan, kung nakikita nyo ay umiikot na. Yan ay number 1 pa lang yan mga kabuting-ting. Lagyan natin sa number 2. Tapos number 3. So ayan ay mabilis na. So siguro ito ay aking lilinisan. At mamaya pagkatapos ko maglinis ay papakita ko sa inyo kung saan banda langisan. Kung gusto nyong magkabilaan na paglangis, ituturo ko sa inyo mamaya sa mga hindi masyadong alam pa ito. So patayin ko lang at lilinisan ko muna at continue ko mamaya pag naglagay ako ng langis. So ayan mga kabuting-ting, bali nalinis ko na yung screen pati yung takip. At so sabi ko kanina ay papakita ko sa inyo yung paglagay ng langis. So pag naglagay kayo ng langis, ito naman ay malambot. Yan. Ito napakalambot nito. Pero ito ay ating lalagyan ng langis. Yan. Yan, lalagyan lang natin tapos gaganituhin lang yan.
ang sikreto talaga sa electric fan mga kabutingting para tumagal ay yung malinis at yung paglagay ng langis pagka maglinis. Kung gusto nyo namang kabilaan ay ito, pwede nyo rin lagyan ito kung gusto nyong magkabilaan ang paglagay ng langis. So tatanggalin mo lang itong dalawang tornilyo na ito. Yan, dapat pala ay kanina ay hindi ko na ito binalik, pero sa bagay maganda na rin yung nakikita sa mga yung hindi pa masyadong nakakaalam nito kung paano ba maglagay ng langis kabilaan. Yan, tapos iyan, lalagyan mo lang din siya dyan ng langis. Paglagay ng langis ay gaganito mo lang yan siya para yung langis ay pumasok doon sa bushing. Pero kung gusto mo naman malagyan din ng langis yung foam, tatanggalin mo naman yung 4 na tornilyo, pero wag mo na itong tanggalin. Yan, ganon. Kaso nga lang baka mamaya madisgrasya mo yung tawag niyan, yung tanso. So wag na lang yon, dito na lang at saka dito sa kabila ang paglagay ng langis, tapos ganituhin para pumasok yung langis. So yun na yun. So ito ating ibabalik lang, lalo na sa panahon ng tag-init mga kabutingting. Kailangan talaga ng iba yung linis at saka paglagay ng langis. Yun ang sekreto sa electric fan, lalo na sa mga electric fan ngayon dahil mahihinang klase na. Kailangan talaga ng langis at saka linis. So ito ay ating tatakpan na dahil yun lang naman ang naging problema. Walang problema sa bushing nito dahil wala namang ugong or alog. So yun lang talaga ang problema nun. So itong isa ay medyo swerte tayo nito. Pag mga ganitong problema sa aming mga technician or sa akin na lang, ito yung pinaka medyo tawag niyan, medyo jackpot ba, dahil napakadali lang ayusin. So ayun na, pumasok yung tornilyo, hindi na makatapat sa butas. Anak na tipaklong, hindi na alam kung nasaan yung butas. Wala na practice talaga. Yun, napasok din. Tapos lagay na natin ito. Tapos symbol na natin. Yan, wala muna tayong shout out ngayon mga kabutingting dahil hindi nakapaglista. Itong stand pan mga kabutingting ay ginawa ko na yata yan. Yata ha. Hindi ko lang matandaan kung yung LC lang ba ang pinalitan ko dyan or may ginawa ba ako dyan sa motor. Pero tingin parang pagkaalala ko ay pwedeng yung LC lang ang inano ko dyan. Pinakailaman kung sa baga nagpalit ako ng LC dahil yung LC niyan dati na nakakabit ay basag. Pero hindi ko maalala dahil medyo matagal-tagal ko na rin ginawa yan. Pero itong maliit na ito, hindi ko pa to ginawa. Ngayon pa lang. Ayan, simbol na natin. Try lang natin ulit. Patayin muna natin. Tapos saksak lang natin dito yung saksakan, power cord. Tapos tignan nyo kung ayan ba ay mabilis na. Pindutin ko lang sa number 1. Hindi pala masyadong kita. Yan. Number 1. Nakikita nyo ay ikot ka agad. Lagay natin sa number 2. Yan. Napakabilis. Number 3. Yun. So yan ay okay na. So isusunod lang natin dyan ay iwan lang natin. At gagamitin muna natin yan. Para mayroon tayong hangin. So ito ay ibababa ko lang mga kabutingting. At dito natin sa baba yan titirahin. So yan mga kabutingting, na ibaba ko na. So una lang natin gagawin ito ay tanggalin lang natin itong screen. Ito matibay ito na Panasonic kasi ito ay nauuna. Ang modelo nito ay F-40 SWP. At may alog. Halatang may alog. Tingnan lang natin yung motor kung ito ba ay okay pa. Ayan. On lang natin yung ating tester.
Ewan ko lang kung kita nyo. Yan, kita, parang kita naman. Parang lang ha. Nasilaw kasi. Testirin lang natin kung okay pa ba yung motor nito. Ayan ay okay pa. Ayan ay mayroon tayong nare-reading sa number 1 na 459 or 458 ohms. Number 2 pababa yan. Number 3 mas mababa. So ayan ay good pa. So tingin ko ang problema nito ay bushing, dahil maalog siya. Try daw natin itong isaksak. I-steady lang natin. Napatayin ko muna. Nakasaksak na yung power cord. Yan. Tapos ayan, kung naririnig nyo, umuugong, umiikot, pero hirap siyang umikot. So wag na natin patagalin, baka madisgrasya pa yung motor. So dito natin malalaman ngayon kung ito ba ay aking ginawa na. Pero ang alam ko lang, ito ay ginawa ko na, pero ang ginawa ko yata nito ay nagpalit lang ako ng blade. Dahil ang blade nito nga, sabi ko kanina, ay basag. So tanggalin lang natin itong LC. Napakatigas. Nako po. Puluputan ba ng sinulid. Pero ito napakalambot. Yan, kung nakikita nyo, napakalambot. Pero sabi ko nga kanina, maalog. So pwede ngang bushing. At may nakikita na nga ako ditong ebidensya na bushing ang problema. Dahil ano na, tawag niya, napulbos ang kanyang bushing. Ayan ko lang kung kita. Ayan andyan, no? Sa puno ng shafting. Andyan yung tawag niyan, napulbos. Tanggalin muna natin itong mga nakapulupot. Hinangin na lang natin para mas mabilis. Ito mga kabuting-ting, pwedeng kapasitor, ano din ito. Pagka ito ipinilit, minsan ang kapasitor nito ay lumulubo. Pero tingnan natin ito kung ito ba ay lumubo yung kapasitor nito. Tinatanggal ko muna yung kanyang nakapulupot na sinulid. Ayan. Parang hindi yata kita. Salita ka na salita, tinga. So yan, ito ay ating sasapinan muna para hindi magkagas-gas-gas-gas. So para matanggal natin yung para matanggal natin yung bushing or para mapalitan natin, ito ay babaklasin natin lahat. At tingin ko nito ay nilangisan. Hindi ko alam kung saan ba ito nilangisan. Dahil ayan o, daming langis. At ayan o, tumagas pa yung langis. O baka mantika yung nilagay nito. Pero pwede naman, mantika. Basta langis. Yan nga lang, medyo tingin ko na parami yata ng paglagay nito ng langis. At, saan kaya nilagyan ng langis ito? Tingin ko ay dito nilagyan ng langis kasi ayan o, yung kanyang pinion ay basa. Talaga naman si Kuya. Buti hindi bumigay yung kanyang kapasitor. Siguro ito ay hindi pinilit. Yan, tanggalin lang natin ito or baklasin lahat ng tornilyo. At ito mga kabuting-ting ay hindi ko pa ito pinakailaman. Kung sa baga ilisilan talaga ang ginawa ko nito. Basag, pero yan ay walang problema kahit basag. Pwede pa yan. Yan, fast forward lang natin dito yung pagtanggal sa mga tornilyo at para ayan ay mapalitan ng bushing. Yan, tanggal na natin yung 4 na tornilyo. Hugutin lang natin at dandahanin nyo sa paghugot. Titignan nyo yung yung kanyang armature or yung kanyang rotor na baka mamaya ay sasabit dito sa kanyang winding, magagasgasan. So delikado pagka nagasgasan na yung motor. Pwede yan siya mag-spark. Ay, meron pa palang isa, kagwang. Ito pa pala. Kaya pala matigas. Loko katinga.
Nabawas yata ako. Yan, tanggalin lang natin. Bushing nito sa likod ay okay pa dahil wala akong nakapa na groove. Hindi ko yan papalitan ng bushing dahil ang bushing nito ay original. Yung kulay, tawag niyan, kung sabaga yung tansong dilaw, parang ganon ang kulay. Kaya hindi ko yan siya papalitan. Ang papalitan ko lang nito ay yung kanyang harap. Tanggalin lang natin tong stopper. Tigas. Yan. Tapos lilihain lang natin itong kanyang, yan, kung nakikita nyo, kinalawang. So kukuha lang ako ng liha. At ito yung palatandaan na yan, kung nakikita nyo parang napupulbos. Yan, ayan ay bushing. So kuha muna ako liha. Andi hara day sa dire palatay. Oh, yara. So yan mga kabutingting, ito yung ating lilihain muna. Ayan. Tapos taka natin tatanggalin. Ewan ko lang kung nagkamali ako kanina na ang gamit nitong bushing ay yung kulay dilaw pa. Ewan ko lang, malalaman natin. Pero ang alam ko hindi na pala ito yung parang dilaw ang kulay. Ayan kung nakikita nyo, iba na. So ito ay dadalawahin ko na lang sa pagpalit. Palitan ko na rin yung kanyang likod para mas matibay. So naghanda na rin ako ng bushing. So dalawa ang lalagyan natin ng bushing para sulit din yung may-ari. At kung nakikita nyo yung foam ay ito yung tuyo. So ito ay ating lalangisan lang. Itong langis ko, kung maniwala kayo hindi, ito ay mantika lang muna ngayon dahil naubusan ako ng langis. Hindi pa ako nakabili. Baka mamaya bibili ako doon sa bilihan dito sa Masin. Lagi ko nakakalimutan Pag tumatanda na nakakalimutin. Pero kahit hindi man ay mantika, wala namang problema yan. Basta ang importante ay mayroon siyang padulas. So ito ay ating ibalik lang yung lock. Yan. Tapos itong isa, ito kasi ay naka-double lock. Kasi kung ito lang ay maluwag ang bushing niyan. Ayan gagalaw-galaw. Kaya kailangan mo tong ibabalik. Pero mayroong iba na sakto ito kahit hindi mo na to ikakabit. Ayan ay okay ito kasi ay hindi malambot. So kailangan mo talaga yung ibalik yan. Ayan. Ito lang natin para hindi tayo mahirapan. Mahirap So ayan na. Sabi ko ay dalawa ang bushing na papalitan ko na rin yung kanyang likod para sigurado walang back job. Yan. Tapos ito ay gaganituhin lang natin, tapos papalusot lang natin. Ito may gumawa na siguro nito pero ako ay hindi ko pa ito ginawa, yung ilisilang. Kasi yung cable tie na ginamit ay kulay black. Ewan ko lang kung original niya pa ba itong cable tie. Ako naman kasi ay hindi ako gumagamit ng kulay itim na tawag niyan, cable tie. Kalimitan nyo sa akin kulay puti at saka kulay dilaw, yun ang ginagamit ko. So ito ay ating papalitan na rin at tamang-tama may gas-gas na rin. Kaya kailangan talaga natin palitan na pala talaga. Pero kung dilaw lang ito, hindi ko na to papalitan. Kung yung kulay dilaw na bushing. Yan na muna yan. Yan kung nakikita nyo, hindi kulay dilaw. Mga bagong labas na rin siguro ito. Basang-basa yung foam dahil ang ginawa daw ng may-ari ay nilangisan dito. Yan, ito yung butas na to. Di mababasa talaga yung foam.
dahil dinamihan yata yung paglagay. So ito yung pamalit natin na bushing, ayan naman ay bago. Tapos bahagya lang natin itong itutulak pababa para malalak talaga yung bushing, bahagya lang. Ayan, ito yung tinutulak ko ha, ito yan, bahagya. So kung ano yung ginawa ko dito, hindi ko na ipapakita para mabilis. Ano yung ginawa ko dito, yun lang din yung gagawin ko para maiksi lang yung video natin. So yan, napalitan ko na ng bushing or nailock ko na. So sunod lang natin gagawin ay tatali natin ito. Dahil na natin lagayan. Tatali lang natin ito dahil wala akong cable tie. Pero mas maganda itong panali kaysa cable tie. Ang cable tie kasi mabilis lang ang trabaho doon. Pero ito matagal kasi susuot-suot mo pa. Kaso ito naman yung matibay. So itatali lang natin. Yan, dito ay fast forward lang natin yung pagtali. Ayan naman na kahit anong klaseng tali basta naitali. Yan, okay na yan. So ngayon ay assemble na natin. Ah? Sige ra. So maniud to na ko ng mga kabutingting pero hindi ako kakain. So dahil binaguhan natin ng bushing, so ito ay ating lilinisan o lilihain natin. Yan, lilihain lang natin yung shafting at medyo magaspang tong liha na ginagamit ko. Pero titirahin natin yan mamaya sa liha naman na hindi siya magaspang masyado. Yan, pwede na yan. Tapos lilihain muna natin ng hindi masyadong magaspang. So yan, ito yung liha na hindi masyadong magaspang. So lihain lang natin. Ganon din dito sa kabila. Ayan, okay na yan. Tapos ganyan lang natin. Ayan, tapos kabit lang natin ito. So yan na. Ito kung nakikita nyo ay napakakinis pa ng kanyang ihi. Yan, wala pang halos masyadong groove. Kahit ganituhin mo sa kuko ay wala. Ganon din dito. So ito ay assemble lang natin. At bago natin ito assemble, lagyan lang natin ng langis. Yan. Yan, salpak lang natin ito. Yan, tapos tornilyo na natin yan. Kaso nasaan na yung isang tornilyo? Nawala yung tornilyo, isa kagawang na. Yan, diyan mo na yun, mamaya na yun. Yan, tornilyo lang natin.
Dali lang. Ang mali yata. Parang mahaba yung tornilyo. Pero pwede naman. Yung original ang ibabalik natin. Ito, maiksi lang kasi ito eh. Wala yung tornilyo talaga. Saan ba yun nakalagay? Kagwang. Hanapin ko na yung isang tornilyo. Tingting at nawala. Hanap yung tipaklong. Yan, kaya pala hindi ko makita-kita yung tornilyo. Dito pala nakapasok. Ayan o. Kagwang talaga. Bakit ba siya pumasok doon sa knob? Tingnan natin kung ito ba ay yatang wala tayong wala tayong nahihila. Nakalimutan ko yung replacement pala na bushing at saka yung bago ay hindi magkaparehas, anak ng tipaklong. So ito ay magbabawas lang ako ng spacer, so tanggalin lang natin ulit. So ito lang yung aking tinanggal, yan kung nakikita nyo. Yan, tornilyo lang natin ulit. At bago natin yan higpitan lahat ay tingnan muna natin. Ayan, okay na yan. Mayroon ng play. Tapos ganyan lang natin konti. Ayan, napaka lambot. Tapos balik na natin ito. Okay na yan. Tapos balik na natin. Pasok lang natin dyan. Higpitan lang natin itong tornilyo na ito. Tapos tornilyo na natin yung swing arm. Tornilyo nito ay pabaliktad. Ang pahigpit nito ay yun yung paluwag. Ang paluwag nito ay yun yung pahigpit. Yan. Tapos bahagya lang natin itong linisan or pagpagan. Hindi naman masyadong madumi dahil malinis. Hindi katulad dun sa dishpan ay napakadumi. So balik na natin. Yan. Pagpagan mo natin konti. Okay na yan. Tapos kabit na natin ito.
Excuse me. Tapos tornilyo na natin tong kapasitor dahil itong kapasitor tingin ko nito ay okay ito, walang problema ito. Bushing lang. Dahil itong mga kapasitor na ganito ang hitsura ay matitibay ito. Tatak nito ay ano man anto CBB 61. Ayan, pero para sigurado tayo ay testing muna natin, baka mamaya ay mabagal. Dali, tataas ko na muna yung aking tripod. Pasensya na, dahil wala tayong taga video. Ayusin ko lang yung tripod ko. Ayan. Tapos tatayo ko lang ito. Patayin muna natin. At pindutin ko muna, pindutin. Saksak ko lang dito yung power cord. At tignan nyo kung ito ba ay mabilis. Atras natin ng konti. Kita ba? Yan, pindutin ko lang sa number 1. Yan. Kung nakikita nyo ay umaandar na. Hindi katulad kanina ay umuugong lang. So ito ay okay na. Number 2. Mabilis nito. Number 3. Yan. So, ang problema nitong isa ay bushing at yung dispan naman ay kapasitor lang. Ay, nga, kapasitor nga, yung dispan. Guluting nga, guluting. Ito ay hindi ko na nilinis dahil malinis naman. So, ito ay ating isasalpak na doon sa pinaka-stand niya. Boss! Okay na to, boss? Okay na? Oo. Matay, dali, ara. Ay, pwede ito sa ito. Ayan na. Okay na? Saksak na rin, boss. Testing na rin. Yan na ha. So yan, nailagay ko na sa stand mga kabutingting. At nakasaksak pa naman dito. So ito ay pindutin lang natin. Ayan. Nakikita nyo ay gumagana na. So ang problema nito ay yung bushing lang. At testing naman natin itong dispan. Ayan, itong dispan. So ito ay ating may buhok. Ayan. Oh, nawala yung sorry. Yung aking hinang pala ang naisaksak. Tagguwang talaga. Kaya pala ayaw mandar. Gulat ako bakit ayaw na mandar. Ayan, gumagana na. At ganun din ito. 3 Lagay natin sa number 2. Ayan. Lagay natin sa number 3. Ayan. Tapos ito number 2. Tapos number 3. So okay na, boss. Ayos. Ayos. Salamat, boss. Ano pangalan nila, boss? Mark ano? Amaya. Si Sir Mark Amaya. Yan, mega love shoutout sa iyo, sir. Mega love shoutout sa inyo, sir. Yan, bubulol pa. So okay na, sir. Pila ba? 200 na ang singil ko sa ganito. Kada isa. Sa kadausa? Oo, kada isa. 200 na. Oo. So narinig nyo kung magkano yung singil ko, mga kabutingting. At dito ay napakalayo. Pero 200 lang singil ko kasama pa pisa. Pero ako hindi pa uuwi. Maghahanap buhay pa ako dito na hanggang Sabado or
Ewan ko lang kung ang Sabado or baka sa sunod na Sabado pa. So dito ko na tapusin ang video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan mo itong video na ito ay pwede bang palike at pakishare, at higit sa lahat kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel ay pwede bang hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po. Nakatingala sa langit. So yan ay okay na. So bye bye na po.